Regardless po kung sino po ang involved dito, sibilyan, mataas na tao at even yung mga kabako po natin, wala po tayong sasantuhin po dito. May grupo yan kasama, pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Ba't sanay na sanay ka magsalita magpagsinungaling ng tao? Hindi mo ba alam, tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo niyo na 5,000 isang ulo. Ano ibig sabihin ng 5,000 isang ulo? Papatayin po daw kami, 5,000 isang ulo po. Mastermind sa likod ng mga missing sa bungero, malakas umano ang impluwensya at kapangyarihan. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, bukod sa mayaman at makapangyarihan ang utak sa pagpaslang sa mga sabungero, malawak rin ang impluwensya ng kilalang personalidad. Aniya, hindi raw basta-basta ang mastermind sa likod ng pagdukot sa mga nawawalang sabungero. Ang impluwensya nito ay umaabot raw hanggang sa Korte Suprema, kaya't maagap na makikipag-ugnayan na ang Department of Justice kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo. Sa ngayon ay hindi pa nagbigay ng revelasyon ang DOJ kung sino nga ba ang tinutukoy na mastermind ni alias Totoy, pero ayon sa mga agam-agam sa nakapanood ng nakaraang pagdinig, ay baka totoo ang mga sinabi ng mga naunang testigo, na baka si Atong ang lamang daw ang nasa likod ng krimen. Sa ngayon, ay patuloy pa rin ang case build-up sa nawawalang sabungero, at ang paghahanda upang sumugod sa Taal Lake, at hanapin ang mga nawawalang bangkay. Ikaw daw ay nag-volunteer na dukutin na lang yung mga suspect na yan. Nadinig ko po kanina. So narinig mo lahat ng sinabi niya kanina? Yes, sir. Okay, you have the floor. Either you confirm or deny lang sinasabi ni Mr. Atong Ang. Sir, ganito po yun, sir. Last year, nung ako po nasa assigned pa sa NCR CIDG as the regional chief, kakilala ko, kaibigan ko si Joseph Lumbad, and humingi sila nga ng tulong na because Joseph Lumbad is working for the Lucky 8 kasamahan po nila Mr. Atong Angser. And ang sabi ko, gawa po kayo ng letter request for police assistance. Yun na nga po yun, sir, yung i-present po kanina. Naka-address nga po yun kay General Ferro sa Director CIDG. And yun yung, kung nung naalala niyo po noon, sir, nung first Senate hearing, nasabi yun ni Attorney Santos na may request sila for assistance na kasama NBI at CIDG na ina-allege nung isa sa mga witness na malakas na daw si Mr. Atong Ang sa NBI, sa CIDG. Pero sa amin, sir, for purposes na kailangan po naman talaga namin, kayo po, sir, lahat naman tayo bilang police, for police assistance, intervention, kailangan may basis. Kaya gumawa po ng sulat si Attorney Santos from the Lucky 8 Corporation, address to Director CIDG, ako po ang nag-receive. And nag-usap-usap na po kami, kasama na po noon yung NBI. That's the first time na, doon nga po, nagpunta kami minsan sa office na ni Mr. Atong Ang sa Mandaluyong, sir. At saka, sandali it was recorded during the last hearing Yes, sir. na si outgoing CIDG Director, General Ferro, was blinded by that operation. Hindi niya alam. Hanggang sayo lang ang coordination, hindi niya alam. Diba? Naggulat pa nga siya. Meron pala kayong operation na ganun ginagawa. Hindi niyo pinapaalam yung director ninyo. Sinabi ko po yun, sir, sa kanya kasi kung makikita niyo po, sir, yung
letter request for police assistance addressed to Director CIDG, ako na sabi naman ni General Ferro po noon, sir. O, ikaw na no, yung bala. Sa NCR, CIDG na, kayo na humawak. Kaya ako na po ang nag-receive, sir. And after the police operation, may Klaruhin natin ha, nag-deny si General Pero na hindi niya alam yon. Tapos sa'yo, nagsasabi ka na siya nagsabi sa'yo na ikaw ang bahala. Yes, sir. After the police operation that we have conducted, sir, entrapment operation, we have submitted a spot report and development report na may huli po kami, address na nakasuhan, nahuli, nakasuhan, ginawan po namin ng spot report at address po yung sa Director CIDG, sir. Kaya hindi po pwedeng sabihin na hindi po nila alam, sir. So yung sinabi ni Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukutin nila yung mga tao na yan. Yes, sir. Ganito po yan, sir. Sir, Ganito po, sir, ang kwento dyan, sir. deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero kung may nabitawan mo akong salita, pero pabito man siguro, sir, hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkataon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime, with the NBI po, sir. Sandali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired hindi ka pa malimutin. Words like that, you cannot just easily slip by your mind. Yung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Hindi ko na po matatandaan, sir. Ay, huwag kang selective, ha? Selective. Permission to make statement, Ha? sir. Nag-out ka, ha? Yes, sir. Police kernel ka. Yes, sir. Dapat responsible ka sa lahat ng pinagsasabi Opo, mo. sir. So, Permission to make statement, sir. false. Nagsinungaling si Mr. Atong Ang. Ako, sir, sige, di ko po kayang, di ko naman na matatandaan lahat, sir, kasi after our case conference, sir, pinag-usapan nga po namin, Sige, continue. pinag-usapan po namin noon, sir, together with the anti-cybercrime, with the NBI, nag-sharing nga po kami, kasi nag-sharing kami, ito ang target. Within NCR, Metro Manila, sir, sa amin, ng NCR CIDG, napunta yung mga target na involved sa cloning. At kasama ko noon, yung anti-cybercrime. Yung outside Okay na, settle mo yun. Nag-conduct yan ng operation, pati NBI, Yes, sir. request na siya sa Outside Metro NBI, Manila po, sir. nag-conduct operation, positive results. Yes, sir. Legal lahat yun. Yes, Walang sir. problema, di ba? Wala Opo, tayong nakita problema doon, legal lahat yun. Ito na namang sinabi niya kanina na binigyan kanya ng 1 million. Yes, So sir. yun, tinanggap mo. Sir, may letter request po kami kasi even totoo po yung sinasabi ni Mr. Atong Ang, sir, na even nung ako'y nasa CIDG, talagang kulang ang gamit din ng kapulisan. Alam niyo Okay, po yan, sige. sir. Tinanggap mo. Nag-donate siya ng computer, sir, 10 laptop. Okay. Tinanggap po namin nung nasa Laguna ako, sir. Gaano kayo ka-close ni Mr. Atong Ang? Hindi kami ganun ka-close po, sir. Ilang bisis lang kayo nagkikita? Yun nga, sir, nung doon sa office niya, nung nag-case conference po kami with the anti-cybercrime, with NBI, and then nung pangalawa nung sa Lipa, sir, na ako'y PD na po ng Laguna, na How about itong si Juan? Si Julie Patindungan. Matagal mo na itong kilala? nung sa Laguna na lang po kami kilala niyan, sir, ni Don, sir. Palagi kayo nagtatawagan ng cellphone. Nagkakatawagan po, sir. Okay. Si Mr. Atong may sinabi pa kanina na gusto mo daw siya magsinungaling na pinapaangkin mo sa kanya na siya ang nagfinance, nagpagawa ng building ninyo. Tumulong po, sir. Totoo yan na gusto mong magsinungaling siya. Sinabi ko lang, sir, na tumulong siya. Hindi nga, kaya nga,
tumulong siya, di ba? Sabi niya, nagtataka doon siya, bakit pinapaangkin mo sa kanya yung pag-construct ng building ninyo doon sa kampo. Yun ang sabi niya. Totoo yan na sinabihan mo siya na sabihin mo sa mga tao na ikaw ang nagpagawa nito. Yung isang portion po siguro, sir, talagang siya dahil nagbigay nga po siya ng 1 million na tulong, sir, for renovation. Hindi lang po isang building ang nag-renovate ko po sa ano, sir. Ako, hindi kita minamasama diyan sa Opo, paghingi sir. ko ng tulong. Kasi ako naging pulis rin ako. Yes. Normal talaga yan na maglapit tayo sa mga politiko, sa mga negosyante. Tulong sa para Yes, hindi naman binubulsa yun eh. Opo, Gawa ng kampo, okay lang yun. Pa-repair. Marami mga mababait na tao, kagaya ni Atong Ang, na mabilis magbigay ng suporta. So, okay lang yun sa akin. Kino-confirm ko lang ito ngayon sa'yo para, kasi sinasabi ni Atong Ang na you are apparently a part of the conspiracy to put him down. Ay hindi ko masasabing part ako, sir. Kasi alam ko naman ginagawa ko lang. Diretsahin kita. Sabi niya, ang pinaka-suspect niya is Mr. Bong Pineda. Yes, sir. May kaibigan ba kayo ni Bong Pineda? Hindi, sir. Hindi. Hindi po, sir. General Kaskulan. Hindi din, sir. Oo. Naging chief PNP mo yun, hindi mo kilala. Hindi, kaibigan mo. Bata ka ba? Hindi, sir. Hindi. Hindi Sino po, sir. naglagay sa iyo SPD ng Kalamba? During the Laguna. time of General Eliasar po, sir. General Eliasar. Yes, sir. O ito ngayong mga kaso ni Julie Patindungan na apparently parang gawa-gawa lang daw. Sabi niya Atong Ang para ipin down yung tao niya. Ano masasabi mo doon sa mga kaso na hinaharap ni Patindungan? Yung mga double attempted murder, frustrated murder? Wala akong masasabing may Hindi kinalaman. po time yon. Hindi po, sir. Okay. Sige. Yes, sir. Satisfied ka, Mr. Atong Ang? Kung magtanong ka, you direct it to Your the Honor. chairman. Senyor, Ako Your na Honor. magtatanong sa Honor. kanya. Ano ko lang dito? Number one, yung sinasabi niya selective ang isip niya, ang utak niya, nung ano po na sabi niya, hindi niya matatanda na sinabi niya yung dutukutin. Nung sinabi niya po yun, kaya ang daming accomplishment na nahuli dahil hindi nga ako pumapayag sa ganyan. Pwede niyo, kung sinasabi niya, hindi niya matanda na sinabi niya, pwede niyo natin tanungin yung NBA dito, baka narinig. Ang mga tao ko lahat kasi narinig eh. Number two, yung ano po, Your Honor, yung sa Laguna, sa Lipa, yung sinabi niyang halos tapos na yung pinakita niya sa akin picture. Hindi siya humihingi ng pera nun, nag-donate lang ako. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Kaya tinawagan ko si Atty. Carol. Kasi si Atty. Carol lang kakilala nila, tsaka si Joseph eh. Never ko siya kilala, kaya sabi ko, nakita ko lang siya once, twice nung lumapit, hindi ko alam pangalan niya eh. Natanda ko lang mukha niya. Nung nakita ko, ikaw pala PD ngayon, Colonel. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Ba't sanay ka magsalita magpagsinungaling ang tao? Yun na ano ko. Tapos nalabas ng mga testigo mo, puro nagsisinungaling. Alam naman natin, dadamay mo pa yung mga pulis, di ka naawa. Kasi utak pulis din ako eh. Pareho tayo eh. Nakita niyo naman, Your Honor, di po ba? Nakita niyo naman siya magsalita. Colonel ka, PD ka, hilaw ang salita mo. Ito terminology na natin. Thank you for that. Anong reaction mo? Sir, yung sinasabi na makakalimutin ako, siguro, sir, sasabihin ko, sleep of batang. Kasi, sir, pero kung talagang didiretsuin kong yung sinasabi ni Mr. Atong Ang na dukutin, hindi sana ginawa ko na, sir, ba't pa kami nanghuli? Nanghuli po kami. Ito ha, hindi siya sabihin nga, posibleng nadukot dahil nga mayroon tayong nahanap ngayon na 34 na tao. O, sir, pero wala po akong Kaya nga, kinalaman. very sir. crucial yung statement mo na pagdudukutin na lang natin mga yan dahil nga may nahanap tayong 34 na Yes, tao. Pero wala po akong kinalaman doon sa... Ang pinag-usapan lang namin doon, sir, yung involved sa cloning. And nahuli po na amin yon, nakasuhan. After that, wala na po kaming kinalaman, sir.
Ito yung Cloning operations yun. cloning operation lang, sir. Okay, we'll take that up later. Meron tayong kaso dyan. Mag-update Opo, na sa DG about that. So ano pa? Wala na po, sir. Thank you. Opo, sir. Salamat ha. But before yung kay section, mamaya kay section, pwede tapusin muna natin itong, saan na yun? Nawala na yung magkapatid na dalawa kanina dito. Balik muna kayo kasi hindi pa kayo tapos. Pag ganun-ganun tayo that's normal for a hearing na, sir. Ayun, yan na, sir. Oo, sir. Balikan natin kasi naputol ka. Na pinagbigyan natin si Mr. Atong Ang na magsalita. Saan ba tayo last? Ano yung sinabi mo kanina? Doon po sa, kay Michael Calaveria po. Ha? Kay Michael Calaveria po. Michael Calaveria po. Claveria. Doon ito nangyari, sa loob ito ng sabungan o sa safe house o sa police station? Sa loob po na sabungan nangyari po yun. Okay, sige, tuloy mo. Yung pong, nung binitbit na po nila kami, yun Pero bago ka magpatuloy do you confirm or deny na ikaw ay convicted? Convictado Convictado ba ito o napailan na ng kaso? Convicted po, your Convicted ka ng drug case noong 2002? Opo. Na ano lang po ako doon, Your Honor, na para pong naset up lang po kami doon. Para pong na-sit up. Opo. Pero gumamit ka talaga noon. Noon po. O, gumamit ka. Pero hindi na po nitong Okay, anyway, that's lang yun. Or character reference lang yun. 2002 pa yun eh. Opo. Itong iniimbestigahan natin ngayon, 2021 na mga kaso ito. Ba't Apo. sige lang? Wala pang tukhang noon. Uplan tukhang. Wala pa. Kaya pala tumaba ka na ngayon, no? Wala, uminto ka na, no? Tara, no? Kapag na yung pisngi mo, mataba ka na. Okay na. Sige, continue. Nung pong kinuha po nila kami, habang binabiyahe po nila kami, yun nga po sabi sa amin na bakit si Boss Atong daw ang binangga namin. Binangga po daw namin si Boss Atong ay pader po daw si Boss Atong. Sabi ni Michael Calaveria po. Michael Claveria. Tapos may sinabi ka pa kayo na alam nyo ba na 5,000 lang? Opo. Ano ba sabi? Sinabi po nila sa amin na sabi, alam niyo ba, tumawag sa akin si Boss Atong, 5,000 lang isang ulo yung binabayaran sa inyo. Pero sa ganun man, hindi namin kayo para patayin. Ang sabi sa amin po, papipiliin namin kayo. Kaso o patay. Ano pinili mo? Ay syempre po, sa amin po, ay kaso na lang po, kaysa patayin po kami. Okay. Tapos, saan na kayo dinala? Nung dinala po kami sa safe house nila. Safe house. Apo. Alam mo Pero anong safe tinatawag house? pong bahay po. Ha? Ano lang po siya. Bahay lang po siya. Safe house ng mga polis. Parang ganun na po. Tawag nila sa kanilang safe house. Gaano kalayo galing sa sabungan? Mga 15 minutes po. 15 minutes. Apo. Dinala kayo doon. Apo. Oh, ano nangyari pagkatapos? Dinala po kami doon ay mga mag-aalas 6 po ng umaga. Tapos nilabas po kami alas 10 na po ng gabi. Sige, tuloy. Nung pong nilabas po kami nila, nagpunta po kami dito sa may parting pagsangan po. Naghanap po sila ng pagtitigilan. Nakakita po sila nung nag-aantay po doon na single na isang barangay tanod po. Ngayon po, doon po sila tumigil. Hanggang doon po kami pinicturan. Pinicturan. Opo. Bakit? Nagtanim po sila sa amin. Ng Ng drugs ano? po. Drugs po. Drugs. Opo. Sa Pagsanhan, Laguna. Opo. So galing sa simbahan, galing sa sabungan, diretso kayong safe house, Opo.
Pagkatapos sa safe house, pumunta pa kayo sa Pagsanhan, Laguna. Opo, doon At po na doon kami kayo pinicturan po. pinantingan ng droga. Opo. Sabi po daw, doon po daw kami nag-transaction. So, pagkatapos noon, Pagkatapos po noon, dinala na po kami sa, pinaihi po kami, tapos pinatignan. pinaihi Opo, para sa drug test. sa drug test po daw. Tapos, at saka yung, dinala po kami sa ospital. Pagkatapos po noon, dinaretso po kami ng Pagsangan, doon po kami kinulong. Pagsanhan Police Station. Opo. So, kailan kayo nilipat sa provincial jail from Pagsanhan? February po ata. February. So, pagkatapos noon, ano nang nangyari sa inyo? Pagkatapos ng doon sa Pagsanhan. Doon po, nung kami kinasuhan na po, nagano na po, yung mga kasama namin, nagpiyansa, kami po, hindi po namin kaya. Kaya napipilitan po kami mangulungan po. Meron ka sinabi about yung nag-ring yung cellphone mo. Tapos tinanong ka kung sino. Apo, yun po yung, yun po yung tiga Mandaluyong po, yung pong isang boss po namin. Anong pangalan? Ronquel May po. Ha? Ronquel May. Ronquel May. Anong first name? Alejandro po. Alejandro. Apo. Tapos, Nung pong sinabi po sa akin, bakit daw tawag ng tawag yun? Sabi ko po, maglalaban po kasi kami ng manok, kinabukasan po. okay. Kinaumagahan po, maglalaban po kami ngayon. Ang sabi po sa amin, sige, sagutin mo, papuntahin mo. Pag pinapunta mo yan dito, nakuha namin yan, pauuwiin namin kayo. Yun po ang sabi. Kaya ngayon po, sa akin po, pinapunta ko po. Pumunta naman. Opo. Pumunta po. Saan pumunta? Sa Santa Cruz din po. Sa bayan po. Sa Tulay po. Tulay. Opo. Tapos, Doon po nila inuli yung tao. hinuli nila Opo. May dala po manok. si Ronquel May. Opo. Saan nila dinala? Binukod po nila sa amin yun. Dinala po nila sa Lumban. Lumban. Opo. Tapos, Kinasuhan din po ng drugs. Hanggang sa nakapagpiyansa po agad. kinasuhan rin ng drugs. Opo. Sa Lumban, Laguna. Opo. Hindi sa Pagsanhan. Hindi po. Binukod po kami kasi po tatlo po ginawa po sa amin eh. 3 bata, 3 po matanda doon sa Lumban po. Tapos yung 3 bata sa Pagsangan po. Tapos, Nung makasuhan na po kami, wala na pong hanggang sa nandito na po kami, nangungulong po kami. meron kang sinabi sa affidavit mo doon sa NBI, nasabi mo, hindi kayo pinatay dahil may umarbor sa inyo. Sino bang umarbor sa inyo? Si Mayor Volter po daw. Mayor Volter. Volter Tiga Malaya po yun. Malaya. Opo. Siya ang Ang tumawag po daw kay Boss Atong. tumawag kay Boss Atong. Opo. Na ano? Na inarbor po daw kami kaya kami nabuhay. Kaya kayo hindi, Hindi pinatay. kasi narbor kayo. Opo. Volter no sir, Mayor Volter. Anong last name ng Mayor Volter yan? Yun lang po pagkakakilala ko po doon eh. Ano na po yun eh, stroke na po ngayon eh. Na-stroke? Opo. Na-stroke na po ngayon. Pero nung 2020, Mayor siya na anong bayan? nang punta po. Ha? Punta. Punta? Opo. Punta Rizal. Opo. Ano na po yun? Ex-mayor po. Ex-mayor. Ex-Mayor. Opo. Tapos yun, na-stroke na. Opo. Siya daw ang tumawag. Opo. Kanino?
kay Mr. Atong po. Mr. Chairman, Yes, sir. paano mo nalaman? Nung po, Inarbor kayo. nung po dumalaw po sa amin yung lola po nung kasama po namin, kinuwento po sa amin. Sabi, pasalamat kayo kay Mayor Bolter. Tumawag siya kay Boss Atong. Kung hindi, matitiklop na kayo noon. Eh, siya po daw Mayor Bolter ay may kaugnayan po sa kanila. May, kumbaga, nakakausap po niya si Boss Atong po daw. Kaya, natawagan po niya kaagad. Oh, Boss Atong. Pero Boss Ato. Boss Yun, Ang tawag sana itong oras na ito matawagan, wala kasi akong kilala. Una-una, hindi talaga ako nagmimemorya ng pangalan. Sana matawagan kagad ngayon yan, para, yung mayor na yan, para malaman kung kilala niya ako. Kung nakakausap ko, kung oras na ito, sana matawagan. So ikaw ang sinasabi mo, wala kang kilalang Mayor Voltaire. Hindi ko, wala. Dating Mayor Your Honor. Voltaire Rizal. Wala akong kilala na ganyan, wala talaga. Alright. Siya, Yun lang ko, sir, yung Mayor Voltaire pala ng Halahala Rizal. Dating mayor ng Ah. Halahala Rizal. This is according to the affidavit sa NBI. Apo. wala na ngayon yung Mayor na yun. Nasa kapatid ko po. Buhay na? Ay, buhay pa? Apo. Bye pa po. O, pwede tanongin ng committee. Anyway, if you don't mind, Mr. Chairman, mayroon akong Yes, sir. Go ahead. Go ahead. kay Mr. Ang. Granted na mayroong tsope. Granted, palagyan na natin na mayroong mga nagtsope sa kwento at saka sa mga balitaan natin. Wala ba sa rules ng isabong how to sanction? How to sanction these game fixers? Ano ang mga rules ninyo pagka gano'n? Hindi ba dapat masyadong malaganap yung isabong para hindi natin intindihin yung sinasabing mga chope-chope na yun. So, ano ang mga rules or mga sanctions na ginagawa ninyo kung merong chope na nangyayari? Your Honor, ang chope nga kasi, kapareho niya, sa ordinary sabungan, pag may chope, yung ordinary ito, yung without yung mga online na yan. Pagka yung chope doon, talagang hindi nila tinutuloy, sinasaktan ng tao, kung anong ginagawa. Ngayon dito sa amin, hindi rin namin, kasi hindi namin malalaman, pag meron kami nakita na alanganin, magre-request silang palitan lang namin ng manok. Ngayon, yung sinasabi nila na nanyupi sila, kumusta sila, Your Honor, hindi namin malalaman talaga yun. Kasi, pag nakita namin depresya, papalitan lang namin ng manok or hindi namin ipatutuloy yun. Ganun ang mangyayari. Pero hindi namin malalaman yung honor ng chope kasi hindi kami ang kapustahan. Ang kapustahan nila, taong bayan papasok lang sa makina, tapos withdrawin nila. Mahirap po matrace Hindi basta-basta matitrace ang chope Ngayon, hindi ko alam kung paano ginagawa nilang chope, bakit nakakapusta sila ng ganun sa kabila. Tapos isang grupo pa nga sila. So, sa inyong, ano ba tawag sa inyo rito? Kayo yung namamahala Like for example, Lucky 8. Ano kayo sa isabo? Kayo operator. Yung isabo. Service provider lang kami, Your Honor. Service provider kayo ng isabo. Yung lahat ng mga nagsasabong po sa amin, member namin, tapos ibinebenta lang namin sa kanila yung palabas namin sa mga tao. Tapos kumukuha lang kami porsyento, tapos doon kami binibigyan namin yung kalahati sa mga agents, sa mga ganyan. Tapos, Total, mukhang ayaw suspindihin ng pagkor yung isabong muna habang nag-iimbestiga, no? Hindi ba kayo dapat gumawa ng paraan na magkaroon kayo ng mga sanctions o mga rules dyan sa mga game fixers? binabantayan po namin, pero talaga, wala naman po talaga, ako, sa aming pananaw, walang chope Kasi, tuloy-tuloy ang sabong, wala namang sinasabi lang na nyonyope sila, base doon sa sales, sa history nila, nakikita ko, bakit nila kinokontra lagi ito? Pero yung kapareho nga yung isa ni Inonog, nakalaban pa nung manok ko Kabuti pa ako natalo doon. So, paano ko sasabihin chope yun, Your Honor? So, basta sa amin, talagang group kami Imposible makapasok ang chope pag hindi talaga
is either pininas mo yung manok, pero sarili namin yung manok, I don't think na may gagawa ng ganyan eh. Kasi membership to eh. Alright, Mr. Chairman, perhaps pagkatapos dito sa we can hear from Mr. Butch Inonog na ilang beses nabanggit kanina.